Magandang sukang hapon po sa inyo lahat. Sino nagmamahal sa mga Duterte? Hindi ko po marinig yan. Sino nagmamahal sa mga Duterte? Sigaw niyo ba yan? Kamusta po kayong lahat sa maghapon? Awang-awa po ako dun sa ating mga kababayang hindi nakapasok. Nagkita-kita po kami dyan sa kalye. Nagpicturan kami. Sabi po nila, hindi bali daw na hindi sila nakapasok. Ang importante, marami sa inyo ang nakapasok ngayon dito. Siguro naman ho, kahit papano, meron din tumangkilik sa inyo sa mga obra kong mga pelikula. Nakakataba po ng puso. Alam niyo po ba na hindi na po kayo mabubura sa aklat ng aking buhay bilang artista? Kayo po ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang pagbutihan ang aking trabaho. Kayo po ang gumawa sa akin superstar. Kayo po ang gumawa sa akin box office king. Pinagbutihan ko po. Kayo po ang nagpanalo sa akin ng 27 beses na best actor. Yan po, hindi ko na makakalimutan. At ngayon dito sa Hong Kong, pagkakataon ko na to, maraming salamat po sa inyong lahat. Dami sa labas, oh. Idol pa rin sila. Oh! Oh, very nice! May ito sa labas. I love you all. What? Ngayon po, Wawa naman. ako'y nagbubukas ng aking pangalawang aklat ng buhay. Pero hindi po bilang artista. Aklat ng buhay ko po, Matanda na rin, no? bawal daw pong mangampanya. Aklat ng buhay ko po na ang titulo, My Last Hurrah. Ako po, ang panganay sa aming lahat. I am 71 years old. I am 71 and turning 72 this August. Noon po, tinangkilik niyo ang aking mga obra. Ngayon po, ako'y umaabot muli sa inyo, hindi bilang artista. Kung hindi, kung hindi, kayo po ang nagsabi niyan, hindi ako.
Una po, sa aking advokasya, gusto ko pong ipagpatuloy ang naiwanang laban ng pinakamagaling na presidente ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte. Labanan ng korupsyon, kriminalidad at ang salot na drogang yan. Nais ko pong manumbalik ang tiwala ng mga Pilipino na makakauwi ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Kailangan po labanan yan. Kung narinig niyo po siguro kanina si Atty. Torion, yan din po ang isa sa advokasya ng ating butihing pastor, Apollo Kibuloy. Pangalawa, trabaho po para sa mga Pilipino. O, anong trabaho? Tama na po yun pag binibili ang ating dangal. Tama na po yun. Ang kailangan po bigyang pansin, magkatrabaho ang mga Pilipino. Lahat nga ho ngayon nagtataasan. Ang sabi, gagawing 20 pesos ang isang kilong bigas. Nangyayari po ba yan? Ang sabi, bababa ang presyo ng mga ulam. Ang isda po, ang isang kilo, 480. Kung 500 lang ang pera ng isang ina, pupunta sa palengke, 3 ang anak niya. Ang gagawin niya, tingi-tingi na lang ang bibilin ko para lang may makain ang aking mga anak. At sisiguraduhin niyang may matira doon para maibigay niya pambaon ng kanyang maliliit na anak. Papayag pa naman tayo na ganito na lang ang Pilipinas. Hindi po talaga dapat mangyari yan. Dapat mapangalagaan ang ating agrikultura, teknolohiya at infrastruktura para po trabaho sa mga Pilipino. Dapat po ang mga mag-asawa may trabaho pareho para hindi nag-aalala sa mga anak nila. Pangatlo, edukasyon. Sabi po nila, sabi po natin palagi na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Totoo naman po yan. Pero paano na po kung napapabayaan naman ang pangangailangan nila sa kanilang eskwela, sa kanilang edukasyon? Ang mamahal po ng libro, ang mamahal ng notebooks, ng iba pang mga kagamitan sa private schools. Lalo na po ang matrikula. Sa pagpublikong paaralan naman po, marami po tayong guro. Oo. Pero paano naman po kung kulang sila sa class buildings, kung kulang sila sa classrooms, sa isang silid-aralan, 80 hanggang 90 estudyante nagsisiksikan. At kung napapagod na po yung iba, napatog po na lang sa sahig. At yung mga iba nakatayo maghapon. Ang pangumaga, alas 6 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang panghapon, alauna hanggang alas 6 ng gabi. Paano na? Paano sila matututo? Tinatanong ko kayo, paano po sila matututo? Kailangan po mabigyan ng pondong matibay ang para sa edukasyon ng kabataan. Madagdagan ang kanilang school buildings, madagdagan ang kanilang silid-aralan para hindi sila nagsisiksikan. At sa private schools po, dapat pababain lahat ng presyo ng kanilang pangangailangan din mga libro at notebook, lalo na ang matrikula. Sa inyo po, hindi ko na ho pagkakabain, pero dapat po ang OEC nyo, dapat mas mabilis ang proseso, hindi nahihirapan pa kayo.
Legalities po sa legal po, respeto. Dapat po talagang mas paktibayin pa ang pagtatanggol sa inyo. Lalo na po doon sa mga gusto na makauwi dahil inaabuso ng mga amo. Hindi na dapat yan. Pero tandaan nyo, nakita nyo naman, Bawal ka. ang aming grupo, ang Tigsuka. Pinapalabas mo siya. Ha? Tignan nyo yung aming isa sa pinakamatibay sa amin. Nakapasok na sila. Nakita nyo naman po, Pwede mag-take ng mga video. pinansaga